Guys, nandito po tayo ngayon guys. Subukan lang po natin na itanong kay kaibigan kung ano po ba ang dapat po na gawin para po ay maingatan po ang ating sarili, ang ating buhay at mananatiling malakas. Kaya gusto ko pong ipaabot sa inyo para po meron kayong gabay sa araw na to kung ano po ang dapat po na iwasan para po ay makapag-ingat. Kaibigan, nandito si Linyo guys. Salamat, nandito ka. Kailan ka lang po? Kanina pa daw siya dito. Kaibigan, nais ko lang pong ipaabot sa mga tao at itanong sa inyo kung ano po ba ang dapat na gawin ngayong araw na to. Kung ano po ang dapat iwasan at pag-iingat sa isang buhay ng isang tao. Oo, kasi po na marami po talagang nagklase-klaseng mga trahedya, kalamidad. Ano-ano na lang ang natin nakikita po sa social media. Patayan, gas, ginahasa, grabe. Oo, marami pong mga tao na nais po na may gabay po sila sa pang-araw-araw, na mayroon po mag-a-advise kung ano po ang dapat po ngayon na dapat gawin po sa mga tao para po ay maiwasan po nila ang mga masasakit po na pangyayari. Oo, yan po ang gusto ko kaibigan. Ano po ang ipapaabot po ninyo na dapat po na mag-ingat ang mga tao ngayon? Ano po ang pinakamalalang mangyayari po sa mundo? So, salamat kaibigan. Kaibigan, salamat. Guys, mayroon po siyang ipinapaabot si kaibigan na dapat po daw ninyong tandaan na po niyo guys yung mga sinasabi po ng ating kaibigan noon. Isang bagay po ang kanyang hiniling po ngayon. Balikan po natin kaibigan. Bakit po ninyo nasabi na ito po ang dapat po ngayon na gawin ng mga tao? Sa dami po daw ng mga disgrasya sa kalsada guys, ang daming buhay nawala dahil po sa aksidente, no? Meron pong babala ang ating kaibigan para po ay makaiwas po kayo. Sa lahat po ng mga driver dyan, kung makapanood kayo, ito po ang babala ng ating kaibigan para hindi po kayo makasira, no, ng isang pamilya dahil po sa paturatoy lang upadagan diya sa kalsada. Kaibigan, salamat po. Sa lahat po na makapanood sa atin guys, sana po ibahagi po nyo itong video. Sabi ng ating kaibigan, mag-ingat kayo sa disgrasya. Ang pinakamalalang disgrasya yun guys, sa kalsada. Ang nais po na gawin po ni kaibigan para sa inyo tungkol po sa mga driver, kung sino man po yung mga driver na mga nakainom dyan, huwag po nyong pipilit po ang sarili, huwag po nyong ipahamak ang mga tao, lalo na yung mga driver na mainit ang ulo. Huwag kayong magpapadala, no? Isipin nyo mabuti yung tao na damage mo. Isipin mabuti kung sa pamilya mo yan. Kaibigan, salamat po sa gabay. Oo nga, totoo yan kaibigan. Kitang-kita po ni kaibigan guys, no? Na napakaraming nangyayari sa kalsada. Marami ang buhay na kinitil po dahil sa sasakyan. 'Di ba dapat po ay maging mag-ingat, dahan-dahan lang, no? Hindi lang po paturatoy padagan, magdali-dali. Ayaw mo anak tungod kay kapag ang tao nagmamadali, mas lalo siyang matatagalan na makauwi. Kapag ang tao nagdahan-dahan, yun po ang pinakamagandang sandata na ikaw ay ligtas na makarating sa patutunguhan. Kaibigan, oo nga, kaya marami po na nagtatanong sa atin, itiit
pwede po ba nga magpagabay kami? No? Kung ano po ba dapat na gawin at pag-iingat sa aming buhay. Kaya ito po yung ginawa ko, kaibigan, itinatanong ko po sa inyo. Yun po ang napaka buti po talaga ang inyong ipinapaabot dahil po nakikita mismo ng mga tao ngayon. Grabe po ang mga disgrasya sa kalsada. Mag-ingat kayo sa kalsada, guys. Kung mayroong mga driver na walang disiplina magpatakbo ng sasakyan, huminto kayo at bumaba para hindi kayo madadamay, no? Hindi po ito pananakot. Sana maintindihan po ninyo ang mga ipinapaabot ng ating kaibigan, lalo na yung mga tao. Salamat po, kaibigan, salamat po. Oo. Kakain muna tayo ng kuan, guys. Mulberry, tamis. Kaibigan, kain ka? Sige. Bibigyan kita mamaya pagkatapos ko, talong sa'yo. Ano pa ang dapat po na iwasan sa mga tao ngayon? Alam po ninyo, iwasan po ninyo ang mga picnic. Kung mayroon na mga birthday, pwede man tayo mag-celebrate sa loob ng bahay. Huwag po kayong pupunta sa malayo-layo, papunta sa dagat, pag-travel. Kadalasan, guys, sinusubukan ang tao, no? Sinusubukan kasi gusto ko lang ipaliwanag, kaibigan, kung meron kang maipapaabot. Yun po ang nakita ko. Oo. Kadalasan, guys, kapag mayroong mga okasyon, may mga tragedya na nagaganap. Bakit po nangyayari yan, kaibigan? Patawad, guys, kung ito po ang naipaabot ni kaibigan. Alam po niyo, guys, kadalasan nakikita natin sa mga tragedya, yung mga okasyon, no, mga birthday, picnic. Bakit po ba nangyayari? Dahil po meron sinabi si kaibigan, nagtatampo pala ang Panginoon, no? Kasi yung mga tao na yan, hindi po nakaalala sa Panginoon na yun, magsimba, magbigay po ng oras. Kaya pala minsan binitawan po niya yung mga tao dahil po ang inuna ang mga material lang na mga bagay, pang sanlibutan. Pasensya na po, guys, sana po ay makuhaan po ninyo ng pansin ang ipinapaabot ng ating kaibigan, kung bakit nangyayari, kung bakit kadalasan na may mga okasyon nagkaroon po ng mga aksidente, trahedya. Kaya pala, kayon ko lang po naalala, guys, minsan pala nagtatampo ang Panginoon. Mas naalala nila na mga gawa ng sanlibutan at ano-ano na lang. Kaya dapat mag-ingat kayo. Kung mayroon man po mga birthday, celebrate dyan, pwede po doon lang po kayo sa loob ng bahay nyo, no? Yun po ang aming advice po ngayon. Salamat, kaibigan, sa inyong paggabay sa araw-araw sa mga tao na nagtatanong.